Noong nakaraang buwan, kabi-kabilang surprise drug test ang isinagawa ng Department of Transportation, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga transport terminal sa bansa. Sa naturang drug testing, umabot sa 97 drivers ng Public Utility Vehicle o PUV ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Bilang aksyon, pinatawan ng revocation of license sa mga ito ng LTO. Ibig sabihin, panghabang buhay na silang hindi makapagmamaneho ng sasakyan at hindi na rin papayagan pang makakuha muli ng driver's license. Samantala, sinabi ng LTO na ang pagtangging sumailalim sa drug test ang naging ground upang matanggalan ng pribilehiyong magmaneho ang driver ng Pangasinan Solid North Bus na bumangga sa bahagi ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong May 1. Ayon naman kay Transportation Secretary Vince Tizon, sakali namang mahuli na nagmaneho ng PUV ang mga ito, ay idadamay na rin nila sa matatanggalan ng prangkisa ang isang transport company. So para sa mga drivers at saka lalo na sa mga public utility vehicle companies, if you do not think we are serious, nakakamali kayo. Revoke na yung mga lisensyang yan. At pinapa-double check ko sa FRB at sa LTO kung talagang hindi na nagmamaneho yung mga yan. Kapag yan, pinagmaneho pa rin itong mga PUVs na ito o mga kumpanya ng bus company o ng kahit anong public utility vehicle company, pati prangkisa nyo, i-revoke namin. Babala naman ng kalihim na magiging istrikto ang DOTR sa pagpapatupad ng mga alituntunin sa batas trapiko. Sino mang makita o mapatunayang reckless driver ay maaaring bawian ng karapatang magmaneho ng sasakyan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.